Amen. Thank you po ulit, Church, and thank you po, Pastor, for privilege at sa tiwala po magbahagi ng salita po ng Diyos. I believe hindi na po ako kailangan mag-introduce at tayo magkakilala naman po sa gawain ng Panginoon. Amen. Tayo po ito may lahat, and let's open our Bibles. In the book of Hebrews, chapter number 6. I just want to be an encouragement and a challenge po sa bawat isa. Hebrews chapter number 6. Let's read verses number 1 to 12. And then we'll read chapter 11, verse number 40. Hebrews chapter 6, verses 1 to 12. At salitan po natin babasahin. Ako po magbabasa ng verse 1. You read verse number 2. And then salitan po hanggang verse number 12. Nandiyan na po kayo, amen? Alright, verse number 1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms and of laying on of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment. And this will we do if God permit. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Imposible daw po maging unsaved ulit. If you were saved, you are saved forever. Amen? Yan po ang ating pinanghahawakan because God secured our salvation. Verse number 5, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. Unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put Him to an open shame. Pinapahiya lang natin ang Panginoon pagka tayo po ay hindi nagpapaka-Kristiyano sa ating pamumuhay. Amen? Kaya kailangan tayo magpatuloy sa ating pamumuhay bilang mananampalataya dahil di naman tayo nagiging unsaved ulit pagka tayo ay nagbabackslide. Amen? At pinapahiya lang natin at sinisira natin ang pangalan ng Panginoon. Verse number 7, for the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. Thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. But beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. And then one more verse, Hebrews chapter 11, verse number 40. Huwag nyo iwanan po yung Hebrews. Ipitan nyo po, balikan po natin yan mamaya. And one more verse, verse number 40. All right, everybody, please read, begin. God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Sabi po dyan, God having provided some better thing for us. Amen? Ang nais ko po ibahagi sa inyo ngayong gabi, being better, doing better. Amen? Dahil tayo nasa mas maalwan na kalagayan dahil sa mga binigay ng Diyos sa atin. Dapat tayo ay mas maalwan at mas malawak at mas marami tayong ginagawa para sa Panginoon ngayon. Amen? Doing or being better. Doing better. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. We thank you, O God, for giving us the Word of God as a direction ng aming pong pag-aaral ngayong gabi. And encourage us, O God, and challenge us through Thy Word. Save the lost and challenge Thy people. Please forgive us our sins. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Thank you. Please be seated. Dahil po mas mabuti ang ating kalagayan ngayon, ay dapat mas maalwan at mas maigi at mas marami tayong nagagawa para sa Panginoon. Amen? Our expectation ay pagka ang isang bata ay may magulang na nagpalaki sa kanya, mas maayos ang bata na yan. Amen? Mahirap pagka walang nagpalaking magulang, wala na nagturo, pero yun pa yung mas maayos ang buhay kaysa may nagpalaking magulang. Di ba? Hindi natin ganun ini-expect.
Dapat yung merong nagpalaki na magulang, yun ay mas matinong bata. Amen? Yung mga bata o yung mga tao na may simbahan ay dapat mas maayos kaysa sa mga taong walang simbahan. Amen? Because that is the expectation. Pagka mas maayos ang ating kalagayan, ay mas maayos ang ating kahihinatnan. Amen? Kaya nga po, pagka ikaw ay meron pong salapi o meron pera, I believe, mas marami tayo magagawa para sa Panginoon kaysa sa mga tao na limitado ang kanilang salapi, limitado ang kanilang hawak na pera. Bakit po? Mas marami silang pagkakataon maglingkod sa Panginoon. Now, going back to our text, yan yung hinahamon ni Apostol Pablo sa kanyang isinulat na ang Diyos ay nag-provide ng mas maraming, mas mataas at mas maraming mabubuting bagay sa atin kaysa sa mga naunang mananampalataya noon. Amen? Now, we believe na wala naman pong pagkakaiba sa ating kaligtasan. Pero sa kalagayan ngayon ay mas maalwa na daw at mas marami na tayong tinatangkilik the better things that accompany our salvation na hindi yan naranasan ng unang mga Kristiyano noon. Pero tingnan nyo po, kahit di nila naranasan yung kanila pong testimony sa pananampalataya, they are exemplary. Ibig sabihin, sila po ay talagang sinusunod natin because they have accomplished many things for our God. Amen? At nakakahiya po na tayo merong better things ngayon, ang mas hindi po nagpe-perform o mas walang produkto sa ating buhay bilang mananampalataya. Amen? Why? Because the expectation is, if we are better, we must do better. Amen? Kaya nga po, ang sabi po doon sa chapter 6, verse number 12, no, ang hamon dyan ni Apostol Pablo sa verse number 12, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Huwag tayong maging tamad na tayo po ay mag-perform o tayo po ay kumilos, gumawa para sa Panginoon dahil mas marami na tayong kaalwanan at mas marami na po tayong mas magandang natatangkilik o nararanasan ngayon bilang mga mananampalataya. Amen? Just loving this building. Can you imagine that? Tapos tatamarin pa tayo mag-church? Umira, yung mga unang mga mananampalataya, di ba? Sabi ng Bible, sila ay parang mga stranghero, pilgrims kung saan-saan sila nagtitipon, pero nandun sila sa pagtitipon. Pero yung mga, meron na tayong building, tapos wala ka pa sa pagtitipon. Di ba? That's not expected sa atin bilang mga mananampalataya. Di ba? Tayo po ay meron lang mga available na mga damit. Pagka ikaw ay bagong Kristiyano, nagbibigay na may nagbibigay sa iyo ng damit para maging maayos ang damit mo sa pananambaan. Di ba? Yung mga unang Kristiyano ay walang ganito. Pero tayo'y mayroon. Kaya nga po, marami encouragement sa atin. Bakit tayo hindi magpapatuloy at hindi tayo kikilos ng mas mataas, mas masipag sa gawain ng Panginoon? Dahil nga po, mga kapatid, tayo'y meron ng better things. We should perform better. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, sa pagsusolwining mga kapatid ay mas madali na po ngayon. Kita nyo po, meron ka ng kasama sa area, meron ka ng area leader, meron ka ng meron kang tracks para makapag-open ng conversation. Unlike before, we should perform better. Now, apat na simpleng bagay na gusto ko pong ibahagi po sa inyo. Ito yung mga much better things natin ngayon na hindi po ito naranasan noong mga unang mananampalataya, especially yung kino-compare niya dito ay yung mga mananampalataya during the Old Testament times. Now, number 1, mga kapatid, are you ready? Amen? Number 1, Acts chapter 1, verse number 8. Familiar verse. Ano sabi ng Bible? But ye shall receive what? Power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Number 1, the things that are better sa atin po bilang mananampalataya sa panahon natin ngayon, number 1 is the power is given. The power is given. Alam niyo po, ang Diyos ay nag-empower o nagpapalakas at nagbibigay ng kapangyarihan para gampanan natin ang kanyang trabaho sa panahon natin ngayon. Amen? And because we are soul winners, we are commanded by God to be witnesses of the gospel.
Ay, alam ng Panginoon, hindi natin kakayanin yan pag wala tayong kapangyarihan galing sa Kanya. Kaya nga po, inutusan tayo ng Panginoon as a church to go into all the world and preach the gospel to every creature. Pero habang tayo ginagampanan natin, ang utos na yan ay may kapangyarihan na nasa likod natin. It is the power of the Holy Spirit given to us. Sabi ng Bible, ye shall receive power. When? After that the Holy Ghost is come upon you. Alam niyo po, hindi niyo ba na-realize na tayo'y much better pagdating sa soul winning? Bakit? Meron na tayong power behind the Holy Spirit na ikaw pag nag-share, merong nangungusap na banal na Espiritu doon sa kinakausap mo. Alam niyo po, during the Old Testament time, di ba, alam natin, hindi po nag-i-indwell ang Holy Spirit. Kaya nga po, usually, ang gawa nila noon is within Israelites. Doon talaga, doon kumikilos ang Panginoon. Pero yung sa labas, di ba, hindi pa talaga nag-i-indwell ang Holy Spirit, pero sa panahon natin ngayon, kasama na natin ang banal na Espiritu when we go out and share the gospel. Now, sabi nga po doon sa Romans chapter 1, verse number 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is what? The power of God unto salvation. Amen? Kaya every time you share the gospel, the Holy Spirit works, and it becomes a powerful message, not because of you, not because of me. Hindi dahil sa wisdom ng salita na ating binibitawan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nagtatrabaho sa ating bumabuhay. Tapos ngayon ka pa hindi magsusoul winning? Na meron ng power na pinapakita ang Diyos every time you share the Word of God? No, in the Old Testament, wala silang ganyan. Pero sa New Testament, sa panahon natin ngayon, the church age, kasama natin ang Holy Spirit when we go out and share the Word of God. Amen? Paano natin nakikita? Nakikita natin when He convicts sinners. Pag siya ay, sabihin natin kahit ordinaryong bata ngayon mag-share ng gospel, because there's power, makita mo yung sinishiran niya, kahit umiinom, minsan tumatanggap sa Panginoon. That's the power of the Holy Spirit na nagtatrabaho every time we share the Word of God. Naunawaan niyo po, kaya hindi tayo kailangang matakot, hindi tayo kailangang mahiya, hindi tayo kailangang mag-back out, hindi tayo kailangang mag-alangan sa pag-share ng Word of God. Why? We have better thing. What is that? The Holy Spirit is given unto us. Binigay na sa atin. Not only to convict, but to change the lives of people. Marami na tayo nagagamit na illustration. Ito po, tumanggap sa Panginoon, binago siya ng Panginoon. Hindi na nakakaya mag-share. Bakit? Kasi pag nag-share tayo, may patotoo na sa buhay ng mga tao na binabago ng Diyos. Amen? And you yourself, ikaw mismo ay patotoo doon sa binabahagian mo na ako'y tinanggap ko ang Panginoon at binago niya ang buhay ko. Amen? Kaya po ngayon ay mas madali mag-share ng Word of God because the power is already given. 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Amen? So why don't you preach the Word of God? Bakit hindi ka pa rin sumama soul winning? Now join soul winning tomorrow night. Amen? Sabi nga natin, Pastor, wag ka lang sumama for fellowship. Eh, hindi pa kasi ako nakasama ng soul winning. Sumama ka bukas, you will see the power of God. Amen? At nagsisimula, kadalasan yan, yung pasama-sama ka lang. Pero nakikita mo yung kapangyarihan ng Panginoon. When I first came sa soul winning, nakasama ako na isang high school. Anak siya ng preacher, yung kasama ko. At ang ginawa niya, dahil mahihain ako noon, ang ginawa niya, sinama niya ako. Sabi niya, tara, doon tayo, mamigay tayo doon. Binigyan namin ng tracts. Tapos sinabi niya, meron po kaming gustong i-share sa inyo na Word of God. Salita ng Diyos kung paano matitiyak ang langit. Tapos biglang, andito po ang kasama ko. Siya po ang magpapaliwanag sa inyo. Sabay alis! Wala akong magawa kundi kausapin. Abay, tumanggap din naman. Why? Because I have the power of God. Amen? Kaya huwag ka matatakot na mahiyain kasi ako, hindi ko kaya, baka hindi maniwala sa akin. Huwag ka mag-alala. You have the Holy Spirit. The power of God is given unto us to share the Word of God. Advantage na natin. Better thing na po yan. Amen? Kaya number 1, the power is given. Secondly, mga kapatid, the product is guaranteed.
The product is guaranteed. Sabi ng Bible sa Isaiah chapter 55, verse number 11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void. Sabi niya, hindi babalik sa kanya ang salita niya na wala pong kabuluhan o walang nangyari sa tuwing ikaw ay magbabahagi ng salita po ng Diyos. Pero alam niyo ba, in the Old Testament, we have so many prophets, so many preachers, that they don't have a significant fruit sa kanila pong pagbabahagi. Naalala niyo si Jeremiah, how many years siya nag-preach? 40 years. Meron bang siyang testimony na merong tumanggap at na nagbago ang kanilang buhay? No. Noah, 120 years habang nagbibuild ng ark, nag-share siya ng Word of God. Sino lang nasama niya? Pamilya niya. Can you imagine that? For 120 years, 40 years, at marami pa. Si Isaiah, nag-preach siya sa Judah, but they still continued in idolatry. Si Amos, si Hosea, si Ezekiel, si Micah, si Habakkuk. Ang dami pong mga prophets and preachers during the Old Testament, they keep sharing the Word of God. Kahit hindi tumatanggap, kahit hindi nagsisisi ang mga tao, they keep sharing the Word of God. Alam niyo po, ang ating kong kinaganda ngayon, every time you share the Word of God, hindi pwedeng hindi ka makakita ng produkto. Ang sabi ng Bible, if you share the Word of God, sa panahon natin yun, meron ang produktong makikita. Amen? The product is already guaranteed. Sabi niya sa John 15, verse number 16. If you can open your Bible, sabi niya, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go. And what? Bring forth fruit. Amen? Ang pangako ng Diyos sa atin ngayon, humayo ka at ikaw ay magbubunga. What a better thing para sa atin na hindi natin kailangan sabi nga, parang basang sisiw ka. Nagpipreach ka pero hindi mo alam kung may tatanggap. Just like Noah, just like Jeremiah. Pero ngayon mag-preach ka. Tatanggap ang tao, sabi ng Bible, maybe hindi lahat, pero meron kang makikitang tatanggap every time you preach the Word of God. That's a better thing para sa atin. Kaya nga ngayon, siguradong magbubunga pag ikaw ay magbabahagi. Bakit ka walang bunga? Hindi ka nagbabahagi. Ganun lang yun. Diba? You don't share the Word of God. At pag nag-share, hindi mo dinidilig yung binahagian mo. Ang pangako ng Panginoon, magbubunga. Pag ikaw ay humayat, nangaral ng salita ng Diyos. Dati ako ay natatakot na magpaswa. Sabi ko, wala akong convincing power. Pero ngayon, pinapatunayan ng Panginoon, dinala niya kami doon, may tumatanggap. May naniniwala sa akin. May nagpapatuloy sa gawain. Sabi ko, naniniwala itong mga taong to sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi yan ay better thing. Pangako yan ng Diyos sa panahon natin ngayon. Kaya nga, mga kapatid, you just share the Word of God. There's a fruit that is prepared para sa inyo. You share the Word of God. May handang bunga na ipiniprepare sa iyong Panginoon. Magpatuloy kayo. Huwag kayo ma-discourage mag-share ng Word of God. Hindi na panahon natin ngayon yung katulad ni Jeremiah, katulad ni Noah, katulad ng mga unang propeta na wala silang inaasahang bunga sa kanilang pangangaral na salita ng Diyos. Ikaw meron na. Amen? Hello? Kaya nga, huwag tayong magdalawang isip to share the Word of God because it's already guaranteed o ito po ay sinigurado ng Panginoon. May produkto sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? So first, ano yung ating kinaayos sa panahon natin ngayon? The power is given. Secondly, the product is guaranteed. Pangatlo po, mga kapatid. Tingnan sa Hebrews chapter 11 verse 39, yung ating pong binuksan kanina. Hebrews chapter 11, bago po yung verse 40, verse number 39. Ano sabi niya? And this all, having obtained a good report through faith, receive not the promise. Imagine niyo po, sabi ng Panginoon, itong Hebrews chapter 11 is the whole of faith chapter. Ito yung mga Old Testament Bible characters na kahit na sila'y inuusig, sila'y nagpatuloy sa pananampalataya,
Wala pa po ang Panginoon ito. Pero sabi niya, they obtained a good report. Maganda ang kanilang naging pamumuhay. Pero tingnan niyo po ang sabi niya, they obtained not the promise. Ibig sabihin, hindi pa nila nakita yung pangako na pinananampalatayanan nila. Who is that? Jesus Christ. Can you imagine? Nangangaral sila, umaasa sila na may tagapagligtas, pero hindi nila nakikita. They just live by faith na merong tagapagligtas isang araw na mabubuhay sa mundo at ililigtas sila mula sa kanilang kasalanan. Hindi nila nakikita yun. But they live by faith sa kanilang pananampalataya na narinig, nabasa, at pinanampalatayanan mula sa salita ng Diyos. Pero sa atin, what's the better thing? Third is the promise is granted na sa atin. It is granted. Ibig sabihin, ipinagkaloob na. Ibinigay na sa atin ang pangako. Diba? Binabalikan na lang natin. Bakit? Naka-record na yan sa Bible. Diba? Alam na natin sa history na ang Panginoon ay ipinanganak para magtubos ng kasalanan. Diba? Mas madali na para sa atin na hindi na tayo kailangang katulad yung time ni Noah, diba? Nangaral sa uulan. Magsisi na kayong uulan. Sabi ng mga tao, naluloko na to si Lolo Noah. Ano yung ulan? Hindi pa kasi nila nakikita ang ulan. Ngayon mga ngaral ka, may tagapagligtas, Old Testament. No, anong isipin mo? Anong tagapagligtas? Ano yung dugo na yan? Hindi nila alam yun. Pero tayo, alam na natin. Di ba mas madali na mangaral ng salita ng Diyos ngayon? Bakit? Napatunayan na nasa salita ng Diyos na yan. Halimbawa po, eleksyon. Pag-eleksyon, pumili ka ng iboboto mo. Sino iboboto mong politiko? Yung nagsasabi niya, no, yung aking sinimulan noon at yung mga ginawa ko, ipagpapatuloy ko. Meron na siyang ginawa. Ito bagong politiko. Sasabihin niya, pagka ako ang nanalo, ito ang gagawin ko o ipapagawa ko. Kanino ka mas maniniwala? Kanino ka maniniwala? Ako, wala. Parehas pa rin politiko yan. Hindi, pero, di ba po, mas madaling maniwala sa alam mong meron na. May napatunayan na, may ginawa na. No, ganyan din po sa atin. Di ba, madali nang paniwalaan ang kaligtasan. Madali nang paniwalaan ang langit. Madali nang paniwalaan yung dugong na danak. Bakit? Nangyari na po. Nasa salita na ng Diyos. Hindi kayong nag-aabang na yung pinapangaral mo ay mangyayari pa lang. Paano pag di nangyari? Paano pag hindi totoo? Tayo alam na natin totoo. Bakit? Nangyari na. Nag-aalangan ka pa? Nag-aalangan ka pa sa Diyos na nagligtas sa'yo? Nag-aalangan ka pa, binago na niya ang buhay mo? Nag-aalangan ka pa, unti-unti niyang inaayos ang direksyon ng buhay mo? May patunay na ang Diyos sa buhay natin. Kaya mas madali na ngayon maglingkod at mangaral ng salita ng Diyos. The promise is already proven. Kaya nga po, or granted. Tingnan niyo po sa Acts chapter 1, verse number 3. Acts chapter 1, verse number 3. Sa po ng Bible, sa Acts chapter 1, verse number 3. Bible says, to whom also he showed himself after his passion, by many what? Infallible proofs. Ano yung sabi niya? Hindi pwedeng mapatunayang mali o nagsisinungaling. May patunay na siya'y namatay, inilibing, at may patunay na siya'y muling nabuhay. Magdududa ka pa ba sa Diyos na buhay na ipinapangaral natin at pinaglilingkuran natin? That is a better thing para sa bawat isa. Amen? You cannot doubt God. He's already proven. Amen? Kaya nga po, pag ikaw ay sabi nga, itong mga hindi nakakita sa Panginoon, pero hanggang kamatayan nangaral sila, kahit hindi nila nakita. Ikaw, alam mo na, nakita mo na, nasa Bible na, tapos ikaw ang nag-aalangan ngayon. Hindi natin pinangangatawanan o hindi natin sinusunod yung plano ng Panginoon that we have a better thing. Dapat hindi tayo slothful. And then lastly, are you still listening? Amen? Okay, number last. The powerhouse is going with us. Amen?
Alam niyo po, during the Old Testament times, most of the time, God calls individual prophets, individual judges. Di ba? Yung mga nangunguna, parang paisa-isa ang pagtawag sa kanila. Just like Jonah, sabi ng Panginoon sa kanya, no, go to Nineveh. No, hindi niya sinabi, okay, isama mo buong Israel, you go to Nineveh with them. Di ba? Wala siyang makasama. Uutusan ng Panginoon bawat isang propeta, go to that place, share the word of God. Hindi niyo ba nakikita, it's a better thing na ngayon may simbahan ka na. May powerhouse ka na. What is a powerhouse? It is a team that is aggressive for a certain cause, a strongly aggressive thing for a certain cause. Ibig sabihin po, meron kang team, meron kang kasama na gumagawa sa gawain ng Panginoon ngayon. Hindi ka na lang mag-isang inuutusan ng Diyos to serve God, to share the Word of God. May kasama ka ng mga mananampalataya. Tinipon niya tayo, isang simbahan, may utos, isang direksyon ng paglilingkod sa Panginoon. Amen? Better thing, the greatest support that we have is the church that God gave us. Amen? That's why don't leave the church. Huwag mo iiwalay yung sarili mo, yung meron kang sariling takbo o sarili mong ministry at sariling gawain. Bakit po? Kasi ang plano ng Diyos, habang tayo naglilingkod, maglingkod ka kasama ng simbahan na pinaglagyan niya sa'yo. This is your powerhouse. Pag discourage ka, meron lang tatapik sa likod mo. Sino yun? Kasama mo sa church. Amen? Pagka kailangan mo ma-encourage, maglingkod sa Panginoon, meron nag-encourage sa'yo. Who is that? Kasama mo sa church. Amen? Pagka ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, hindi ka mag-isa naglilingkod. Kasama mo ang church na binigay sa iyo ng Panginoon. Go to your area. Hindi ka naman mag-isa. May mga time mag-isa, pero hindi ka mag-isa. Bukas, maghahanda kayo. Hindi ka mag-isa maghahanda. May kasama mong maghahanda. Uubusin yung pagkain. Hindi ka rin mag-isang uubos. Uubusin ang mga kasama mo para sa iyo. Di ba ang sarap ngayon na meron tayong team, meron tayong powerhouse, meron tayong mga kasama sa paglilingkod, at yan ang ating simbahan. Amen? That's why when He said, go into all the world and preach the gospel to every creature, hindi niya yan utos sa iyo individual. God commanded us kasi alam niya, bahagi tayo ng simbahan. That's an advantage. Diba, advantage yun na ang utos ay sama-sama natin gagawin. It is a cooperative mandate. It is a cooperative action. It is a cooperative direction. Amen? Kaya nga po, may programa na ang church. Hindi na ikaw mag-isa ang gagawa ng programa ng sarili mo. Meron na pong provision sa church. Can you imagine, pupunta ka sa area, merong church na nagsusuporta para makapunta ka sa area mo. Amen? Meron tayong preaching na kasama sa pangangaral sa salita ng Diyos para ma-encourage tayo. And then you have the protection of the church. Ayun niyo po, I will close. Last February, merong isang buwan po yun. Every Sunday night. 5 linggo, 4 o 5 linggo. As in every Sunday night, may nang mabato sa amin. Si service kami, minsan, habang kumakanta, babatoy, tapos kakalabog yung bubong, boo, boo, boo. Magugulat ang mga members. Tapos sumunod na linggo, gano'n na naman. Minsan, preaching time, may babato, boo, boo, boo. Magugulat ang mga members. Siguro 4 or 5 Sundays. Sabi ko, nakaisang buwan na sila. Tayo naman. Sumunod na buwan, I think first Sunday of March, sabi ko, okay, let's have a soul-winning night. Lahat tayo pupunta sa likuran. Galing sa likod yung mga nambabato. Siguro maliit na community, mga 50 na bahay, less than 50 na bahay. Sabi ko, next Sunday, magso-soul-winning tayo Sunday night. Sunday night, andun ang mga members, punta kami sa likod, soul-winning. Isa, sabi ko, walang lalagpasan na bahay. Isa-isa, soul-winning. Na soul-winning, nakatok lahat. Di man lahat tumanggap, pero lahat ng bahay nakatok. Susunod na Sunday, wala na ng bato. Ano bakit? No, siguro nagulat sila, marami palang tao doon. O hindi nila, siguro habang nakikinig sila nung aming sinishare, tama pala ang sinishare nito.
Pero kung halimbawa ako lang mag-isa, oy, binato, susugod nga ako sa likod. Aba, hindi ako makakauwi nun. Buti na lang, may simbahan kasama ko. We share the Word of God. Yan ang privilege natin, mga kapatid. You have the church. You continue with the church. At habang tayo nagpapatuloy, mga kapatid, we will take advantage of the better things that we have. You have the pastor. You have your brethren. You have a discipler. You have provision sa simbahan. You have encouragement. You have this big ministry. Ano pa ang dahilan natin? Sabihin na walang pera. Diba? Mas wala silang pera nun. Wala tayong magandang building, hindi tayo komportable, mas hindi sila komportable noon. Pero nagpapatuloy sila. Nangangaral sila at naglilingkod sila. Ano ang dahilan natin para tayo hindi maglingkod ng mas mainam at mas maigi kaysa sa mga unang mananampalataya? God provided better things for us. Amen?